So, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ang ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Tayo po ay nasa diwa pa rin, no? Kung atin pong atin laging alalahanin na ang panahong ito ay tinatawag na Pasko ng muling pagkabuhay. Kung kayan, yung mga mensahe ay patungkol muli, no, sa kanyang muling pagkabuhay. At kung babalikan natin, no, ano nga ba ang nangyari matapos ang malagim at napakahirap na pinagdaanan ni Jesus, yung paghahagupit, una muna, no, yung mga kasinungalingan na ipinaratang sa kanya, paghahagupit, pagpuputo ng korona, pagpasa ng krus, ipinako sa krus, tinuya-tuya pa, namatay, pero muling nabuhay. At ngayon ay talagang maluwalhati siyang nabuhay at nagpapakita sa kanyang mga alagad. Nagpapakita hindi para maghiganti, hindi para manumbat, kundi para magbigay ng kapayapaan. At ipinapaunawa sa kanyang mga alagad na marahil nakakaranas din ng kanilang yung damdamin na hindi nila maipaliwanag, yung kanila pong kalooban na mga pwedeng yung guilt nila, yung paninisi nila sa kanilang sarili, hindi nila rin maunawaan, kung kaya si Jesus mismo ang naghatid at nagbigay ng kapayapaan. Dumating siya habang sila ay nag-uusap-usap sa mga nangyari. Ngayon, magandang paanyaya ito sa atin na bakit ba tayo nahihirapang mag-usap?
Bakit nahihirapan tayong magbukas? Ibuka yung ating mga bibig at magkwento, ano ba ang naging karanasan mo? Karanasan na pilit nating kinakalimutan, karanasan na kalimutan mo man, pero laging nandiyan. Ano yung mga masasaklap, masasakit, malulungkot na karanasan na nangyari sa atin? Ilang taon na rin naman yan na nangyari na. Sige nga po, balikan nyo nga muna. Ano ba mga karanasan po ninyo? Mainit ang panahon, baka yan ang mag-trigger na ma-stroke ka. Di ba po, no? Ilang taon ba na, madalas gano'n, no? Pinaparusahan natin ang ating sarili sa paanong paraan, pagkikimkim. Pero kahit kimkimin mo, pag natitrigger ka, di ba, no? Pag natitrigger ka, doon ka nagwawala. Doon ka bigla ka sumasabog, tapos gusto natin intindihin tayo, hindi nga tayo maintindihan. Bakit? Dahil hindi ka naman nagsasabi, hindi ka naman nagkikwento. Idinadaan natin sa kung ano-ano mga bisyo, idinadaan natin sa kung ano-anong pagliliwaliw natin, pero hindi mo naman tinutulungan ang iyong sarili. Kaya nga itong mga alagad, no, kahit anong gawin nila, gusto itong dalawang alagad na lumayo, kasi gusto na lang kalimutan. Pero lumitaw si Jesus, tinulungan silang balikan ang karanasan. Balikan ninyo. Ano ba ang nangyari? Kasi nga, ang Pasko ng muling pagkabuhay ay magdulot nawa din sa atin ng kakaiba o bagong pananaw o pagtingin sa mga nangyari noon, na hindi naman pala lahat yon ay pangit, hindi lahat yon ay parang kalungkutan lang ang dinulot sa iyo. Kung babalikan mo lang kasama si Jesus, mas magiging maliwanag, mas mauunawaan natin yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Ano ba nangyari sa iyo? Lately lang, no? Yung mga nasunugan, ano ba nangyari? Sa inyo po, bakit kayo naghiwalay? Ano nangyari? Bakit kayo iniwan? Ano nangyari? Sa pagkikwento kasi, no? Sa pagkikwento, unti-unti, mas mauunawaan mo saan ka nagkulang, anong pagkakamali mo, at ano ang pwedeng gawin, o lalong-lalo na, ano ang mensahe nito sa iyo. Bakit hindi ka nakapag-aral? Ano nangyari? Kaysa doon sa isinisisi mo sa iba na kung bakit hindi ka nakapag-aral, kaya tuloy, ang sabi mo, mahirap ang buhay. Kaya ako mahirap ngayon. Totoo ba? Balikan mo ulit. Ano ba nangyari? Saan nagsimula? Okay pa ba tayo? Sa attendance po kasi ninyo, no? Pag 6 a.m. ng umaga, medyo marami sa mga senior citizen na. Habang matino pa, habang malinaw pa sa inyong isipan, malinaw pa ang inyong isipan, subukan nyo ng magkwento. Hindi para manumbat, hindi para magalit, kundi para mas gumaan ang inyong pakiramdam. Mas magkaroon ka na ng kapayapaan. Talaga bang binastos ka? Talaga bang hindi ka nirespeto ng mga anak mo? Dahil wala na sila? Kala mo pinabayaan ka na? Kala mo hindi ka na mahal? Talaga bang yun ang maiiwan sa isipan mo? Unawain mo mabuti. Kasi tumatanda na tayo lahat.
Pero tumatanda tayo na bubuhay sa kalungkutan, tumatanda tayo na bubuhay sa mga pangit na karanasan. Sabi ni Kristo, no? Sa kanyang pagkabuhay na muli, sumainyo ang kapayapaan. Unawain ng mabuti, dapat itong nangyari. Dapat na mangyari ito sa kanya. Kaya hindi niya sinisisi ang kanyang mga alagad. Hindi mas ipinaunawa pa nila. Kasi nang maunawaan na ng mga alagad, di ba, ano ba nangyari? Mas naging matatag sila. Kaya matapos ito, sila na ang nagpatuloy na magpahayag ng mabuting balita. Kasi hindi ito magiging effective, no, na sila ay magpahayag kung mayroon pa rin silang mga dalahin sa kanilang kalooban. Pinatawad na sila. At ito rin, no, dahil nga doon, ito na yung nagbigay ng lakas ng loob sa kanila na ipahayag sa Diyos o sa lahat ng tao ang ipinagkaloob din sa kanilang kapayapaan, kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Simulan niyo po, no? Baka lang hindi niyo pa nakikita yung isang aspeto, yung kahalagahan na mayroon kang, yung ina-unload mo na. Baka marami tayong inipon, no? Maraming inipon na sama ng loob, na kalungkutan. Itry mo nang simulan na i-unload mo na yan para mas maging maginhawa at mas gumaan ang ating buhay sa mga nalalabi pang araw ng ating buhay sa mundong ito. Kasama natin lagi si Jesus at handa siyang magbigay ng kaluwagan sa ating lahat kung atin lang po talaga itong tatanggapin. Ibinibigay niya ito, matagal na, baka tayo lang po yung nag-hold, no? Na bitawan yung mga pangit na karanasan at tanggapin ang bagong buhay na ibinibigay ni Jesus. Amen?